Hallelujah. Purihin ng Diyos sa sandaling ito ay nais kong dumulog ang bawat isa atin sa mga salita natin, Panginoon, sa aklat ng Isaiah, Book of Isaiah, chapter 43. At babasahin natin from verse 10 hanggang dito sa verse 13. So sabi dito sa verse na ito, from verse 10, "You are my witnesses, and you are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen, so that you may know and believe me, and understand that I am He, and before me there was no God, before me there was no God formed, and there will be none after me. Even I am the Lord, and there is no Savior besides me. It is I who have declared and saved and proclaimed, and there was no strange God among you. So you are my witnesses, declares the Lord, and I God, and I am God. Even from eternity I am He, and there is none who can deliver out of my hand. I act, and who can reverse it." Praise God. Ang Panginoon na magdagdag ng blessing sa kanyang mga salita. Sabihin natin, Amen. Praise God. Sa oras na ito, mga kaupo ang bawat isa sa atin. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Isang magandang gabi sa bawat isa sa oras na ito. Pagbati sa pangalan ng ating Panginoon. At narito tayo muli para sa mga salita ng ating Panginoon. At patuloy na makinig at makarinig ng kanyang mga salita, at sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoon ay dito natin siya nakikilala, sabi ng Banal na Kasulatan. Ang Book of John chapter 5, ang sabi ng ating Panginoon, "Search the Scripture, for in them you think you have eternal life, and they are the one that testify of me." So ito ang sa patuloy na pakikinig natin sa mga salita ng Diyos, ay dito tayo nakakaroon ng lubos na pagkakilala sa ating Panginoon. Di natin siya lubos na makikilala, mga kapatid, dahilan lamang sa ating pabalik-balik sa simbahan, kundi kung wala ang salita ng Diyos, ay hindi natin siya makikilala. Ngunit, at yan ang dahilan kung bakit sa bawat bahagi ng ating pagkakatipon ay napakahalaga ng mga salita ng Diyos. At doon ay ating siyang nakikilala, at sa panahon ng ating pagkakilala ay habang tayo ay ating siyang nakikilala, mga kapatid, ang ating pananampalataya ay naglumalago. Ang ating pagkakilala sa Kanya at sa mga bagay na Kanyang binubuksan at hinahayag, ay doon natin nalalaman na kaya palang gawin ng Panginoon ang ganitong bagay. Ang Panginoon pala ay meron siyang kakayanan sa ganitong bagay. So ang Romans chapter 10 verse 17 ay nagsasabing ang pananampalataya ay dumarating o nagmumula sa pakikinig, at ito'y sa pakikinig ng mga salita ng ating Panginoon. How precious is the Word of God. Hallelujah. Now, sa oras na ito ay nais kong gamitin ang verse na ating binasa. At ang verse 10, from verse 10 to verse 13, ay pinahayag ito ni Isaiah. At ang isa sa, kung inyong titingnan ang context ng chapter 43 ng Book of Isaiah, ito ay may kinalaman sa bayan ng Israel. At pinakilala ng Diyos sa mga unang mga talata na ang Israel ay Kanyang tinubos. At pagdating dito sa verse 10, ay pinakita rito na sabi niya, "You are my witnesses." Sabi niya, "You are my witnesses, declares the Lord,
and my servant whom I have chosen. So makita natin na dito ay merong dalawa na pinapakilala sa verse 10. Kung niyo mapapansin, pinakita rito, you are my witnesses. Ito ay patungkol sa Israel, sa bayan ng Israel, na kanyang magiging saksi, o my witnesses, declares the Lord, and my servant. Yung my servant dyan ay walang iba, ito ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Messiah na darating. So merong dalawang pinapakita na my witnesses at yung isa naman ay pinakita na my witness. Now, ang ating Panginoong Hesus ay tinawag siya sa banal na kasulatan sa aklat ng Revelation chapter 3 verse 14 o verse 14, pinakita rito ng Revelation, to the angel of the church in Laodicea, write, the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God, says this. So dito pinapakita na ang ating Panginoong Hesus ay isang faithful and true witness. Siya ay isang tapat at totoong saksi. So ang ating Panginoon ang siyang nagbigay ng patotoo o pagsaksi sa Diyos. Siyang nagpakilala sa ating Panginoon. Ngunit hindi ang ating pag-uusapan ay hindi patungkol sa ating Panginoon kundi patungkol sa bawat isa sa atin. Nang sinasabi ng verse 10 ay ginamit yung salitang you are my witnesses. You are my witnesses. So ang tinutukoy niya ay ang mga anak ng Diyos na magiging kanyang mga saksi. Hallelujah. Kaya say amen to that. So, nice kong bigyan natin ng pansin ang paksang ito na you are my witnesses. So ito ay patungkol sa bawat sa mga anak ng Diyos. Sino man ang anak ng Diyos, siya ay saksi para sa Diyos. So tandaan natin mga kapatid na ang bawat isa sa atin, tayo ay mga saksi. Well, ngayon, dahilan sa mga relihiyon na lumalaganap sa ating panahon at kahit man ang ilan sa mga relihiyon na ating narinig, merong mga tinatawag na mga Jehovah's Witness, mga saksi ni Jehovah. Pero alam nyo, mga kapatid, ang lahat ng mga anak ng Diyos, sila ay mga saksi. Lahat ng mga anak ng Diyos, ilan man ang tatawagin ng Panginoon, sila ay mga saksi. Well, merong mga unang mga naging saksi, mga kapatid. At ito ay ang mga apostles. Ang mga apostol ay mga naging saksi sila dahilan ang pagiging saksi, mga kapatid, ay mga taong meron silang personal knowledge. Meron silang tinatawag na personal knowledge ng isang bagay na kanyang sasaksihan. So hindi siya pwedeng maging witness kung siya ay walang personal knowledge do sa kanyang i-witness. So kapag pinag-usapan natin ang salitang witness, at kung titingnan natin ang meaning ng salitang witness as one who has personal knowledge of something. Meron siya ng personal knowledge of something. So kung ang tao ay walang personal knowledge sa isang bagay, hindi siya pwedeng maging saksi. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? So hindi siya pwedeng maging saksi kung wala siya ng personal knowledge. Yung tinatawag pa nga na minsan ay first hand. Yung first hand na knowledge. So, kapag ang isang bagay ay ito ay second-handed o narinig mo lamang, well, hindi ka pwedeng tumayo na saksi. Dahilan kung ikaw ay tatawagin
at tatayo na saksi sa isang hukuman, kailangan ikaw ay first hand na nakakaalam ng pangyayari, di ba? At dalawang bagay ang pwede mong saksihan o dalawang bahagi, ito ay iyong nakita ng iyong dalawang mga mata at o kaya ito'y iyong narinig. So ito ay mga personal na bagay. So yung salitang witness is one who has a personal knowledge. Personal knowledge, ikaw mismo ang nagkaroon ng encounter sa bagay na ito at naging saksi. O one who has a personal knowledge of something. Pangalawang meaning is one asked to be present at a transaction. So isang tao na presente siya sa nangyaring kasunduan o kaya naman ay transaksyon. So one asked to be present at a transaction so as to be able to testify to its having taken place. So isang tao na siya ay presente na naganap yung isang transaksyon upang siya ay kaya niyang magpatotoo ng yung bagay na yun ay naganap sa panahong yun. See? So makikita natin na nasa ganitong bagay. So yung mga, yan ang dahilan, bawat transaksyon na ginaganap, minsan ay ang mga dokumento ay may mga witness sila, may mga witnesses upang sila ang mag-a-attest na sila ay saksi nung araw na yun na ginawa yung bagay na yun. So sa mga kasalan, bakit merong mga witnesses? Well, hindi lamang po sila para magdala ng regalo doon sa kinasal. But especially, ang role nila ay sumaksi sila na naganap yung kasalang yon o anumang transaksyon na yon na naganap sa araw na yon at sila ay mga saksi nung bagay na yon. At sa panahon na kung merong sisira sa dokumentong ito, ay sila yung tatayo na magsasabi, saksi kami na naganap at yun ay magiging magpapatunay na magiging valid yung pangyayaring yun o yung transaksyon na yun. So it is an attestation of a fact or event. Ito ay pagpapatotoo sa isang sabihin natin, a fact or event. Sa isang pangyayari o sa isang bagay na totoo. A fact or event. One that gives, o meron namang isang pinapakita na siya ay nagbibigay, nagpe-present ng mga evidence. So yun yung pag sinabing witness. Pag sinabing witness, ikaw ay merong kakayanang mag-produce ng tinatawag na ebidensya. So, ang pagiging witness ay dapat meron kang ebidensyang kayang i-present. At isa pang bagay ay yung salitang something serving as evidence or proof. At pwedeng ang isa naman ay magiging siya mismo ang magiging pinaka-proof or evidence or pagkakaroon ng isang tanda na kanyang ipapakita o parang pag-present pa rin ng evidence. So ito isang bagay na napakahalaga. At alam nyo, throughout the scripture ay ang ating Panginoon, or throughout the ages, ang ating Panginoon ay lagi siyang nagbabangon ng tinatawag na mga witness or witnesses. Now, tingnan ninyo ang isang talata sa aklat ng Acts chapter 14. Sa Acts chapter 14 ay pinakita ang ganitong pangungusap ng banal na kasulatan. Sabi ng 14 verse 7 ng Book of Acts, sabi dito, and yet he did not leave, verse 17, and yet he did not leave himself without witness.
So yung portion lamang na yan ang gusto kong kunin sa verse 17 na ito. Nasabi niya, and yet he did not leave himself without witness. So ang ating Panginoon ay hindi niya iniiwanan ang isang panahon na wala siyang saksi. He did not leave, sabi riyan, he did not leave himself. Hindi niya iniiwanan ang kanyang sarili. So sa bawat panahon, lagi siyang nagbabangon ng mga witnesses. At mga kapatid, ang aking tanong, nais niyo bang maging mga witness? Nais niyo bang maging mga saksi ng mga bagay? At mamaya makikita natin ang kahalagahan ng ganitong bagay. So pinakita rito. So ang ating Panginoon sa bawat panahon, sa bawat kapanahunan, ang Diyos ay laging nagbabangon ng mga witnesses. Ito ay mga, sabihin natin, mga tao na meron silang personal na karanasan sa Diyos. At ang personal na karanasan nila sa Diyos ay magiging isang kanilang sila ay tatayo para patunayan ang ganitong bagay. Ang Diyos ay gumagawa ng ganitong bagay. Now, tandaan natin, at tingnan pa natin ang isang bagay at para ipakita natin na sa lahat ng panahon, ang Diyos ay nagbabangon siya ng mga witnesses. Sa aklat ng chapter 12 ng book of Hebrews, Hebrews chapter 12 verse 1, sabi nito ng verse 1 na ito. Sabi niya, therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us. Sabi niya, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us. So pinapakita rito na ang Panginoon, sabi niya, or rather, tayo ay napapalibutan ng napakaraming ulap ng mga saksi, clouds of witnesses. Alam niyo ba kung ano ang tinutukoy niyang mga saksi na kanyang tinukoy na clouds of witnesses? Maraming mga nagpatotoo, ang tinutukoy niya ay ang previous chapter ng Hebrews chapter 11. Ang mga lalaki, mga babae na nagkaroon ng patotoo patungkol sa kanilang pananampalataya sa Diyos. At sa kanilang mga karanasan na naranasan ay si Apostol Pablo ay nagawa niyang isa-isahin ang mga lalaki at babaeng ito na nagkaroon sila ng personal na karanasan sa Panginoon at sila ay tumayo upang patunayan na ang Diyos ay gumagawa ng ganitong bagay. Upang patunayan, at sabi niya, tayo man ay ating ihiwalay ang lahat ng kasalanan at bigat at pasan na naghihiwalay sa atin at ating takbuhin ang takbuhin na inilagay ng Panginoon sa harapan ng bawat isa sa atin. So mga kapatid, napakaraming nagbigay ng kanilang patotoo patungkol sa Diyos na kanilang nakilala at kanilang naranasan. Nagkaroon sila ng personal na karanasan sa Panginoon. Sila ay hindi sabihin natin, ang kanilang karanasan ay hindi second-handed. Ang kanilang karanasan ay hindi sasabihin kasi sabi ng nanay ko, sabi ng tatay ko, o sabi ni brother, sabi ni sister, kundi siya mismo ay merong personal na karanasan sa Diyos, kaya't siya ay pwedeng tumayo as a witness. Naalala ko mga kapatid, si Abraham na tinawag ng Diyos, nang siya ay tawagin ng Panginoon, well, si Abraham ay isa sa inilagay na witness sa chapter 11 ng Book of Acts, di ba? Siya ay isa sa witness na inilagay ni Apostol Pablo, na siyang kinikilalang sumulat ng aklat ng Hebreo.
Siya ay nilagay bilang isa sa nagpatotoo na siya ay tinawag na ama ng pananampalataya. Ngunit mga kapatid, sa pasimula, si Abraham ay hindi rin siya pwedeng tawaging saksi. Dahilan, nang siya ay tawagin ng Panginoon, siya ay isang, alam natin, siya ay mananamba sa Diyos-Diyosan. Siya ay idol worshiper. Ngunit, along the way nang ang Diyos ay tumawag sa kanya, ang Diyos ay nagpasimulang gumawa, nagbigay ng mga karanasan sa kanyang buhay personal. At yung karanasan na yun, ang siyang unti-unti nag-accumulate, sabihin pa natin, unti-unti na ang gawa ng Diyos, ang kanyang karanasan na kanyang naranasan, and then later on, kaya niya nang siya ay tumayo. Naalala ko mga kapatid, sa buhay ni Apostol, or rather ni Abraham, ay nagawa niyang sabihin at nagawa niyang ipahayag ang kanyang pananampalataya sa Diyos. At nagawa niyang ay ipakilala ang kanyang matibay na matatag na pananampalataya na hindi na siya nag-alilangan dahilan sa lahat at dami ng karanasan na kanyang naranasan sa Diyos. Merong isang pagkakataon, sabi ng pangyayari sa Book of Genesis, isang panahon dahilan sa karanasan ni Abraham na sa kabila na siya ay matanda na, ay siya ay binigyan ng anak sa pamamagitan ni Sarah na dati rin namang isang baog at isa pa ay lipas na sa panahon ng panganganak. Pero sa kabila ng ganitong bagay, dahilan ang Diyos ay nangako at dahilan ng Diyos ay nakilala niyang tapat sa kanyang pangako, siya ay nagawa niyang ipatotoo at tayuan ng ganitong bagay. Alam niyo, sabi ng Book of Romans chapter 4, bigyan muna natin ng pansin ng ganitong bagay. And by the help of the Holy Spirit ay makita natin ang kaisipang ito. Now, sabi rito, ng chapter 4, verse 18, so in hope against hope, he believed so that he might become a father of many nations, according to that which has been spoken, so shall your descendants be. So pinakita rito na sabi niya, sa dahilan si Abraham, sa kabila na ang pangyayari ay wala ng pag-asa. Sa kabila na wala ng pag-asa ay nagawa niyang umasa dahilan ang sabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay ginawa kong ama ng maraming mga bansa. And in hope against hope, he believed so that he might become a father of many nations, ayon dun sa sinabi ng ating Panginoon. At siya, sabi ng sumunod na talata, verse 18, siya'y hindi nanghina sa pananampalataya, kundi siya'y lumakas na lumakas sa kanyang pananampalataya na kanyang nilaluwalhati ang Diyos. Now, makikita natin dito, sa buhay ni Abraham, dahilan sa personal na gawa ng Diyos sa kanyang buhay, siya ay nagawa niyang tumayo sa ganitong bagay. Naalala ko ng si Eliezer na kanyang alipin o isa sa kanyang katiwala, ay kanyang inutusan na ikuha ang kanyang anak ng mapapangasawa doon sa kanyang kamag-anak. At sabi ni Eliezer, sabi niya, paano kung ang babae ay sumama? Paano kung hindi siya gusto sumama? Dadalhin ko ba ang iyong anak doon sa lupain na yun? At sabi niya, yan ang wag mong gagawin. Sabi niya, ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay magsusugo ng kanyang anghel at pagpapalain niya ang iyong lakad. Well, bakit niya nagawang sabihin ang ganitong bagay?
at tumayo magpatotoo sa harapan ni Eliezer na sabi niya, ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay magsusugo ng kanyang anghel dahilan siya mismo ay meron siyang personal na karanasan sa Diyos. Now mga kapatid, how can you be a witness? Paano ka magiging witness? Magiging witness ka dahilan sa personal na paggawa ng Diyos sa iyong buhay. Dahilan ito sa kanyang pagpapakilala sa iyo at dahilan sa iyong karanasan sa kanya, then ito ang iyong tatayuan at iyong ipapatotoo patungkol sa bagay na ito. Now mga kapatid, si Abraham ay naging anak niya si Isaac. At si Isaac, mga kapatid, ay meron din siyang personal na karanasan sa Diyos ng kanyang magulang. At si Jacob, ay kahit man si Jacob ay nagkaroon din siya ng tinatawag na personal na karanasan sa Diyos mismo. So hindi yung kanilang yung mga karanasan na ito ay hindi lamang ito mga kwento na kanilang dala-dala, kundi siya mismo, ang Diyos mismo ay nagpakilala sa mga anak ni Abraham. Nang ang Diyos ay magpakita kay Isaac, sabi niya, ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham. Nang ang Diyos ay magpakita kay Jacob, ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham at si Isaac. Now makikita natin mga kapatid sa bahaging ito, ay nais kong tingnan dahilan ang Israel ay pinapakita doon sa verse na ating binasa kanina. Sabi rito ng verse 10 na binasa natin, ginamit dito ang salitang, "You are my witnesses," declares the Lord. At tinutukoy rito ay ang Israel. At alam niyo mga kapatid, paano ang Diyos sinabi na ang Israel ay kanyang mga saksi? Ang Israel, sabi niya, "You are my witnesses." Ang buong sambahayan ni Israel, ang buong bansa ng Israel ay kanyang sinabi, "You are my witnesses." Ang pahayag na ito na sila ay mga witnesses dahilan sa ginawa ng Diyos sa bayan ni Israel nang sila ay ilabas ng Panginoon sa lupain at sa pag-aalipin sa bansa ng Egypt. Yun ang naging unang karanasan nila na naging daan upang sila ay makasaksi sa dakilang gawa ng Panginoon, personal na ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel. At ito ay makikita natin, naalala ninyo ang pangyari sa banal na kasulatan, ang ginawa ng Diyos sa Egypt, ang mga salot na kanyang pinakita, at ang mga himala na kanyang ginawa sa panahong yun, at ito ay tinawag na signs and wonders. Yung signs na yun, ito ay pagpapatunay, napansinin ninyo kung inyong babasahin yung sumunod na pangungusap sa verse 10, para makita natin ang kaisipang ito. "You are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen. It is the Christ. So that you may know and believe me." So that you may know and believe me. Upang inyo akong makilala at inyo kong sampalatayanan. So mga kapatid, ang ating pananampalataya, hindi lamang ito basta lalago habang basta tumatagal tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ang tagal natin ay hindi ito magiging daan ng ating paglago ng ating pananampalataya. Ang paglago ng ating pananampalataya ay nakasalalay kung paano siya magpapakilala ng kanyang sarili sa bawat isa. Sabi niya, "So that you may know and believe me." So that you may know, upang inyo akong makilala at inyo kong sampalatayanan. So tandaan natin ang bagay na ito. Hindi kailanman lalago
ang pananampalataya ng sinuman maliban na kanyang makilala ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Maliban na kanyang makilala personal. So sabi rito, so that you may know and believe me and understand that I am He. Ako'y siya. At inyong mapag-unawa na ako siya. Before me there was no God form, and there will none after me. I am the Lord, and there is no Savior besides me. So, pinapakita rito kung paano ang Diyos ay ginawang saksi ang Israel, na nakita nila ang pagiging saksi, mga kapatid, ay nakita nila ng dalawang mga mata nila ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa bayan ni Israel. So, just imagine, mga kapatid, ang lahat ng ginawa ng Diyos sa bayan ni Israel. Imagine, mga kapatid, habang ang Israel na nasa lugar ng Goshen, at habang ang Diyos gumagawa ng mga salot, nakita nila kung paano ang Diyos naglagay ng line sa pagitan ng Israel at ng mga Egyptian. Sa kabilang bahagi ay maraming mga salot na nangyayari. Ang langaw, ang palaka, ang kadiliman at maraming mga bagay. Sa kabilang bahagi ay nakikita nila yung proteksyon ng Diyos, nakikita nila na walang anumang salot na nakakalagpas sa kanila. And that's the sign, mga kapatid. That's the sign upang ipakita sa kanila ng Diyos na sila ay bayan ng Diyos. Sila ay lingkod ng Panginoon. Siya'y kanyang bayan. Sila ay anak ni Abraham. Sila ay tinawag ng Diyos sa ganitong bagay. So, sa lahat ng mga salot na kanilang naranasan, ang Israel ay bukod tangi na hindi nakakaranas ng ganitong mga bagay. All the plagues na naranasan ng Israel o ng Egypt ay hindi naranasan. Nakikita nila, pero hindi nila naranasan yung bagay niyon. Sa dahilan ng Diyos ay naglagay ng paghihiwalay sa Egyptian at sa Israel. At ang pinakahuling salot na ginawa ng Panginoon ay ang kamatayan. At ang naging dahilan upang sila ay paalisin ng Egypt doon ng mga Egyptians sa lugar ng Egypt. At mga kapatid, nang sila ay dadalhin ng Panginoon sa lupain upang sila ay itakas. Alam niyo, sabi ng Panginoon sa chapter 14 ng book of Exodus, chapter 14. Sabi ng chapter 14, verse 4 ng book of Exodus, "Thus I will harden Pharaoh's heart, and he will chase after them, and I will be honored through Pharaoh and all his army, and the Egyptians will know that I am the Lord," and they did so. So sabi ng ating Panginoon, patitigasin ko ang puso ni Paraon at hahabulin nila kayo, ngunit ako ay mapaparangalan sa pamamagitan. Sabi niya, I will be honored through Pharaoh. I will be honored sa kabila ng kanyang katigasan ng kanyang puso. Sabi niya, ako ay mapaparangalan. Kukuha ko ng kaluwalhatian. At alam niyo, ang pangyayaring ito ang siyang naging daan upang ang Israel ay makasaksi ng kanilang dalawang mga mata ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa panahong yon nang sila ay ilabas ng Diyos sa bayan ng Egypt. So makikita natin sa kaisipang ito na pagiging witness, mga kapatid, ay ang Diyos siya ay hindi niya nais ng bawat panahon ay mawalan siya ng magiging witness sa bawat kapanahunan. At kung ang Diyos ay bawat panahon ay nag-iiwan siya o siya ay nagbabangon ng mga
witnesses, mga kapatid. So throughout the scripture, makita natin yung chapter 11 ng book of Hebrews, ito ay inisa-isa ni Apostol Pablo ang lahat ng mga lalaki, babae, na mga tumayo bilang saksi ng mga nakaranas ng gawa ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ako'y nag-iisip na kung ang Diyos ay bawat panahon nagbabangon siya ng kanyang mga nagiging witness, nagiging nakakasaksi ng kanyang dakilang gawa. At masabi ko, sa ating panahon kaya, hallelujah, sino ang kanyang ibabangon bilang maging kanyang saksi sa kanyang dakilang gawang gagawin? At alam niyo mga kapatid, napakahalaga na sa huling mga araw nito, ang ating mga puso ay magkaroon ng pagnanasa at sabihin, Lord, nais kong maging saksi sa dakilang bagay na iyong gagawin sa aking kapanahonan. At nais ko na ng aking mga matang ito ang siyang makasaksi ng mga bagay na iyong gagawin. Naalala ko mga kapatid, dahilan ang isang saksi ay ang isang witness ay dapat siya ay merong personal knowledge. At siya ay presente doon sa panahon na yon na gagawin ng Diyos. Naalala ko mga kapatid, si Job, nagawa niyang sabihin, dati narinig lamang kita sa aking panginig, ngunit ngayon ay nakita ko ng aking dalawang mga mata ang iyong dakilang gawa. Alam niyo mga kapatid, merong isang bagay, binibigyan ko lang ng pansin yung ating binasang meaning kanina. And you know, alam niyo ba na kahit man po yung ating portion ng tinatawag sa bawat gawain ay meron tayong testimony, ay alam niyo ba na ang portion yun ay isang paraan, isang bahagi ito upang tayo ay tumayo as a witness. Tumayo tayo as a witness na patotohanan natin na ang Diyos ay gumagawa ng ganitong bagay. Ang Diyos ay gumagawa ng ganitong bagay as a testimony. See, ikaw ang magiging pinaka-ebidensya na iyong ipapakita ay ang mismong karanasan na iyong naranasan sa Diyos na gumawa sa iyo. Napansinin ninyo mga kapatid, so ang Israel ay nakita siya sa ganitong bagay. In fact, meron pang isang verse na mababasa natin. Ito is verse 8 ng chapter 44 ng Book of Isaiah. Sabi rito ng verse 8, do not tremble and do not be afraid. Have I not long since announced it to you and declared it? And you are my witnesses. Is there God besides me? Or is there any other rock? I know of none. So sabi rito, do not tremble and do not be afraid. Huwag kayong matakot. Huwag kayong manginig at huwag kayong matakot. Hindi baga, tingnan natin sa wikang Tagalog. Sabi niya, huwag kayong mga takot o mga magsipangilabot man. Hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una at ipinakilala at kayo ang aking mga saksi. So sabi niya, huwag kayong matakot, ni huwag kayong magsipanginig. Hindi bagat sinabi ko sa una pang panahon na kayo ay aking mga saksi. Well, ang isa sa pinapakita rito mga kapatid, ang Diyos ay nire-remind niya ang Israel sa mga bagay na kanyang ginawa noong unang panahon. Ang mga bagay na kanyang unang ginawa sa unang panahon ay ang mga bagay na yun ay pagpapakita, mga kapatid, na ang Diyos ay kaya silang ipagsanggalang. Ang Diyos ay kaya silang proteksyonan. Ang Diyos ay kaya gumawa ng dakilang bagay sa kanila sapagkat sila ay tinawag na bayan ng Diyos
at sila ay saksi ng Panginoon at sa lahat ng pagkakataon ay maranasan nila na sila ay makakasaksi ng dakilang gawa ng Diyos sa kanilang buhay. Now mga kapatid, alam nyo, merong isang bahagi rito sa meaning na gusto kong bigyan ng pansin. At ito yung salitang something serving as evidence or proof. Yung mismo, alam niyo ba, na mismo yung tao ay gagawin ng Diyos na pinakasaksi para ipakita niya ang dakila niyang gawa. Ang tao mismo ay gagawin niyang pinakapatotoo, pinaka-witness, pinaka-ebidensya. So ang ebidensya hindi isang bagay kundi yung tao mismo ay magiging kanyang ebidensya. Para maintindihan niyo yung aking tinutukoy mga kapatid. Ang ginawa ng Diyos para patunayan ng Panginoon sa chapter 43, taas natin. Ang chapter 43 ng Book of Isaiah, sa verse 1, papansin natin ang verse 1 and verse 2. But now thus says the Lord, our Creator, O Jacob, and He who formed you, O Israel. So makikita natin ang chapter 43 ay pagpapakita na ang Diyos, ang Panginoon, ang siyang Creator of Jacob. Siya ang naglikha kay Jacob. Siya ang nag-form. Sabi rito, and He who formed you, O Israel. At alam natin, ang making of Israel, ang creation ng Israel, ang creator, or rather, ng create ng Diyos, ang Israel. At sabi niya, do not fear, for I have redeemed you. Huwag ka matakot sapagkat ikaw ay aking tinubos. Aking tinawag ka sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. See? I have called you by name, you are mine. So dito, pinapakita na siya ang naglikha sa Israel. Siya ang nag-form sa Israel. At sabi niya, huwag kang matakot sapagkat tinubos kita, I have redeemed you, I have called you by name, you are mine. Alam niyo, ang ganitong pangungusap na pagpapahayag na ikaw ay kanyang pag-aari. Well, sino man ang gagalaw ng pag-aari ng Diyos ay magkakaroon ng pananagutan. Sino man ang gagalaw ng pag-aari ng Diyos. Tandaan natin ang ganitong bagay. Sino man ang gagalaw ng pag-aari ng Diyos ay mananagot. Kahit ang Israel, mga kapatid, ay ibinigay ng Diyos sa kanyang mga kaaway. At ginawa niyang pamalo ang Babylon, ginawa niyang pamalo ang Assyria. Pero alam niyo ba na ang Assyria ay nanagot din sila sa bagay na ginawa nila sa Israel? Ang Babylon ay nanagot sila doon sa bagay na ginawa nila sa bayan ni Israel. So kahit man, dahilan ang Israel ay kanyang pag-aari, then verse 2 ang gusto kong bigyan ng pansin. Ang verse 2, sabi rito ng verse 2, sabi niya, when you pass, see, it is speaking Israel, the nation of Israel, sabi niya, when you pass through the waters. So, siya may nangungusap ng buong sambahayan ng Israel, siya rin ay nangungusap sa bawat individual na mga bahagi ng Israel. Dahilan, tandaan natin mga kapatid, bawat isa sa kanila, ang Diyos ay merong tipan sa kanila. Ano yung tanda ng tipan sa bawat individual na anak ni Israel? Yun ay ang tinatawag na circumcision. So yung covenant na ito ay naroon sa kanilang individual. So individually ay ang Diyos ay merong pakikipag-ugnayan sa kanila, merong tipan sa kanila,
And as a whole nation ng Diyos ay nakipagtipan sa kanila. So tingnan natin, when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the waters, I will be with you. Kung ikaw ay dadaan sa tubig, ako ay sa iyo. Yan ang kanyang pinatunayan, mga kapatid, nang dumaan sila sa tubig at nang sila ay nasa dalampasigan ng Red Sea, sabi ng sila ay umiiyak, Panginoon, anong gagawin namin? Sabi ni Moses, anong gagawin namin? Ang sabi ng Diyos, Moses, huwag kang umiyak, magsalita ka. At ang Panginoon ay gumawa ng dakilang bagay, nagkaroon ng isang malakas na hihip ng hangin matapos itaas ni Moses ang kanyang tungkod at ang hangin ay nagpart ng Red Sea at nakatawid sila sa tuyong lupa. So when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they will not overflow you. Alam niyo yung rivers na ito? Ang river na ito ay isang pinatunayan niya ang Jordan River. Ang Jordan River, that time na umaapaw at bumabaha. Dahilan, ito'y panahon ng spring at sa panahon ng spring, ang yellow, ang mga ice, mga snow doon sa Mount Hermon ay natutunaw at rumaragasa doon sa pinaka-channel niya ay ang Jordan River. At bumabaha sa panahong yun. At sabi niya, and through the rivers, they will not overflow you. At nang sila ay tatawid doon sa river na yun, tinuyo ng Diyos, ipinigil ng Diyos ang agos ng river at natuyo yung lugar na yun at dumaan sila sa tuyong lupa. At ang Diyos ay nagsabi kay Joshua, maglagay ka ng 12 bato doon sa gitna mismo ng Jordan River. At yung batong yon ay pinaka-witness na ang Diyos ay minsang tiniyo ang lugar na yon at sila ay nakatawid sa tuyong lupa. So yun ay magsilbing patotoo. So sabi rito, and through the rivers they will not overflow you. So, ang ginawa niyang pinakasaksi, mga kapatid, at ang nakasaksi mismo ay ang Israel sa kanilang dalawang mga mata. Nakita nila kung paano ang Red Sea, ang tubig ay naging wall sa pagitan nila, kaliwa at kanan, at sa River Jordan, paano ang lupa ay naging tuyo, at sila'y nakatawid doon sa dakong yun. At ang sumunod na pangusap na gusto kong bigyan ng pansin ay ang sabi rito, when you walk through the fire, you will not be scorched. Nor will the flame burn you. Tingnan nga natin sa Tagalog. Sabi niya, pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sa iyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magniningas man ang alab sa iyo. Pinakita roon, sabi niya, kung ikaw ay lalakad sa apoy, hindi ka masusunog o hindi magniningas man ang alab sa iyo. Kailan nyo naisip na nangyari ang ganitong bagay? Diba? Ito ay nangyari sa panahon ni Daniel. Sa panahon ni Daniel, ang tatlong magkakaibigan na tinawag na sa pangalan ng Babylonia ni Shadrach, Meshach at Abednego ay matapos si Nabucodonosor ay nagpatayo ng 90 feet tall na golden image at kinakailangan ang lahat ng bansa na kanya nasasakupan, ang mga representante nito ay pupunta doon sa Babylon at sila ay yuyukod sa sandali na tugtugin ang panugtog. Pero lahat ay nagtipon at dumating ang panahon, kinakailangan na ng tugtugin, kinakailangan nila ng sumamba
at narinig nila ang tugtog ng mga instrumento, lahat ay nagyukuran. Samantalang merong 3 na hindi yumukod. At mga kapatid, kapag lahat ay nagyukuran, lahat, yung hindi yumukod, kitang-kita yan. Diba? At nakita ang 3 ito at nakarating sa hari at sabi niya, mahal na hari, merong mga taong hindi nagbibigay ng pansin sa iyong utos. At eto sila Shadrach, Meshach at Abednego, mga taong inilagay mong mga opisyalis. Pero mga opisyalis sila, pero hindi sila nagbigay ng pansin sa iyong utos. At sabi niya, totoo ba na hindi kayo yumukod? Sabi niya, totoo, mahal na hari. Sabi, bibigyan ko kayo ng ikalawang pagkakataon. Sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, hindi na namin kailangan ng ikalawang pagkakataon. Kahit bigyan mo kami ng pangalawang pagkakataon, hindi pa rin kami yuyukod sa iyong Diyos. At sabi niya, ngayon, pag pinainit niya ang horno, sabi niya, alam niyo ba na ang sino mang hindi yumukod ay hahagis sa horno ng apoy? At sabi niya, alam namin. At sabi niya, ngayon, sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? At sabi ni Shadrach at ang 3 magkakaibigan nito, ang Diyos naming pinaglilingkuran ay ililigtas niya kami sa iyong kamay. At sabi niya, kung sakali man na hindi kami iligtas, hindi pa rin kami yuyukod. At ganoon nagpuyos ng galit. At mga kapatid, alam namin din ang nangyari, tinapon sila doon sa apoy na yun. At nang sila ay ginapos, nakagapos sila kasama ng kanilang mga sombrero, ng kanilang mga balabal, ay ginapos na inihagis doon. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, nang sila ay bumagsak, sila ay nakakalag. At hindi na sila 3, kundi sila ay 4 na. Nangyari yung nasaksihan nila, at sila mismo ang naging sila mismo ang naging ebidensya. Ako yung punto ko, mga kapatid. Yung praise na, yung meaning na aking pinakita kanina, na yung salitang something serving as an evidence or proof. Dito at this point of time, hindi ang iba ang magiging proof. Kundi ang naging proof mismo ay ang mga katawan ni Shadrach, Meshach at Abednego. Nakukuha niyo ba yung punto ko, mga kapatid? Sila mismo ang naging ebidensya. Sila mismo ang naging ebidensya na sabi ng salitang ito, when you walk through the fire, you will not be scorched. Sapagkat ang unang praise ng verse 2 ay sinabi, when you pass through the waters, I will be with you. Ako ay kasama ninyo. So kasama ng Panginoon, kasama ng bayan ng Israel, ang Panginoon, nang sila'y tumawid sa dagat na pula, nang sila'y tumawid sa river of Jordan. Sa river Jordan. At ang 3 magkakaibigang ito nang hinulog doon ang 3 ito doon sa horno ng apoy, kasama nila ang Panginoon. Why? Sapagkat yung sabi ng Book of Daniel chapter 3. Sabi ng verse na ito. Sabi ng verse 27, the satraps, the prefects, the governors, and the king's high officials gathered around and saw in regard to this man. But prior to that, verse 24 muna. Verse 23, but these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell into the midst of the furnace of blazing fire, is still tied up. Sila ay nahulog doon sa blazing fire. Mga kapatid, kapag sinabing blazing fire, hindi lamang yan basta apoy na kulay dilaw. Pag sinabing blazing fire,
It is parang red hot. Kung nakita kayo na nagbabagang coals, ganon ang apoy ng hornong ito. Kung nakita kayo ng isang yung gumagawa ng mga itak at ilang paman, yung apoy na lumalabas doon, yung blazing fire, ang pinapakita rito. So it's not just an ordinary fire, it is a blazing fire. See, midst of the furnace of blazing fire is still tied up. Then Nebuchadnezzar, the king, was astounded. Siya'y nagulat, astounded, and he stood up in haste. Siya'y nagmamadaling tumayo at sinabi niya, he said to his high officials, was it not 3 men we cast bound into the midst of the fire? They replied to the king, certainly, O king. And he said, look, I see 4 men. Amen. I see 4 men loosed and walking about in the midst of the fire without harm. Amen. Mga kapatid, sila hindi namimilipit doon sa init, kundi sila ay naglalakad na walang anumang, without any harm. Alam nyo yung isang taong namimilipit doon sa sobrang init na kanyang naramdaman. Pero yung mga taong ito ay naglalakad na parang walang apoy. Nakita kayo na parang naglalakad na ordinaryo. Look, I see 4. Mga kapatid, hallelujah, dahilan ang Diyos ang nangusap sa panahon ni Isaiah. Alam natin, mga kapatid, na nauna ang panahon ni Isaiah bago ang pangyari sa Book of Daniel. At doon sa Book of Isaiah ay inihula na, when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, I will be with you. And when you pass through the fire, I will also be with you. At yun yung pinatunayan ng Panginoon. Na sinabi niya, I see 4 men loosed, walking about in the midst of the fire without harm, and the appearance of the 4th is like a son of the gods. Siyempre, sa paningin ni Nabucodonosor, ang kanyang pagkilala ay patungkol sa mga Diyos. Sabi niya, at ang isa na akin nakikita, yung pang-4, the 4th man, is like a son of the gods. Then Nebuchadnezzar came near to the door of the furnace of blazing fire. He responded and said, Shadrach, Meshach, and Abednego, come out, you servants of the Most High God. Come here. Then Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the midst of the fire. Naglalakad sila, pumasok, lumabas doon sa midst of the blazing fire. At nasaksihan sila ng alin? Ng lahat. Sino ngayon ang witness? At sino ngayon ang pinaka-evidence? It's none other than the 3 Hebrew children. Shadrach, Meshach, at Abednego. Sila mismo ang ipinesinta ng Diyos as evidence. Amen. Praise be to Jesus. The satraps, the prefects, the governors, the king's high officials gathered around and saw in regard to this man that the fire had no effect. Mga kapatid, ang naka-witness, ang naging witness ay lahat ng mga naroon sa lugar ng Babylon. At ang evidence ay si Shadrach, Meshach, at Abednego. I hope you got my point, mga kapatid. Ngayon, ang naka-witness, ang nakasaksi, ang nakakita na ang apoy ay hindi nagkaroon ng epekto sa kanila ay ang mga satraps, mga governors, mga high officials na
nag-usisa at tumingin sila doon sa tatlong magkakaibigang ito na nakita nila na walang epekto ang apoy na ito. At sabi niya, that the fire had no effect on the bodies of this men, nor was the hair of their head singed. Ibig sabihin, kahit man yung kanyang buhok, yung buhok, mga kapatid, ang pinakamabilis matupok ng apoy, o hindi pa ng apoy, ng init lamang. Kapag nadarang sa init yan, makukulot yan, di ba? At masusunog. But kahit yung kanilang buhok ay hindi nag-amoy usok, nor were their trousers damaged, nor had the smell of fire even come upon them. Kapag inamoy mo sila, hindi sila amoy-apoy. Kung ano amoy nila nang sila ay inihulog, ay walang amoy ng usok. Na kahit ay usok, hallelujah. Mga kapatid, ang mga taong ito, they're no longer the witness. They become the evidence. They become the evidence. Sila mismo ang ebidensya ng gawa ng Diyos. At sila mismo ang naipresenta sa harapan sa oras na yun. At ang mga naging saksi ay ang mga taong gobyerno ng Babylonia. Na mga kapatid, minsan merong mga ganitong ginagawa ang Panginoon. Minsan tayo ay nagiging saksi sa kanyang mga gawa. But sometimes, you, yourself, ikaw mismo ay magiging ebidensya. Magiging ebidensya ka upang ipakita na ang Diyos ay gumawa sa iyong buhay. Na ikaw ay ginawa ng dakilang bagay ng Diyos. Hallelujah. Now, mga kapatid, makita natin sa mga bagay na ito. Alam nyo, ang ilan sa aking mga nakita sa banal na kasulatan ng mga tao na siya mismo ang naging ebidensya para ipresenta ng Diyos. Hindi lamang sila just a witness, they are both witness and the evidence itself. Nakuha nyo? Sila mismo, I believe, Shadrach, Meshach at Abednego ay nakasaksi sila sa sarili nila na ang apoy ay hindi nagkaroon ng kapangyarihan sa kanila. At sila ay nakasaksi, sila ay naging saksi, at sila rin ay naging evidence sa harapan ng mga tao na sila ay, ang Diyos ay gumawa ng ganitong bagay. Kaya ang sabi ni Nebuchadnezzar sa verse 28, Nebuchadnezzar responded and said, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who had sent his angels and delivered his servants, who put their trust in him, violating the king's command, and yielded up their bodies so as not to serve or worship any god except their own God." Oh my. Hallelujah. Naniniwala ako, mga kapatid, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, He is the same God. He is the same yesterday, today, and forever. Siya'y nananatili at kaya niyang gawin ang ganitong bagay. He can use, hallelujah, pwede siyang gumamit ng mga tao at ang taong ito ay maging ebidensya ng kapangyarihan ng Diyos sa kanya. Siya ay pareho, kapwa magiging witness and evidence. Praise the Lord. Mga kapatid, merong isang panahon na ang Diyos ay nagpatunay na siya ay kayang mag-bless at kayang mag-alis ng blessing, at kayang magbalik ng blessing.
You know, who's that person na ang gusto kong bigyan ng pansin? It is Job. Si Job, ang isang lalaking pinagpala ng Diyos, pinayaman ng Diyos. At isang araw ang Diyos ay nagsabi, dahilan, kina-challenge siya ni Satanas, si Job na naglilingkod sa iyo, kaya siya naglilingkod sa iyo, kaya siya tapat sa iyo, kasi pinagpapala mo siya. Alisin mo ang blessing, alisin mo ang mga pagpapala sa kanya. Tingnan ko kung hindi kanya sumpain ang mukhaan. Well, sabi ng Diyos, kina-challenge mo ko. Gusto kong patunayan sa iyo na si Job ay tapat. Gusto kong patunayan sa iyo na ang aking lingkod ay naglilingkod sa akin, not because of any blessing. He's serving me because He feared me. Naglilingkod siya sa akin sapagkat siya'y natatakot sa akin at siya'y humihiwalay sa kasalanan dahilan sa kanyang takot sa akin. Pero sabi niya, siya'y nasa iyong kamay. And right away, ang kaaway ay dumaluhong sa kanyang mga pag-aari. Ang mga kamelyo o mga pag-aari niya, mga hayop, mga baka, mga tupa na dinescribe sa Book of Job kung ilan daan meron siya, kung gaano karami ang kanyang pag-aari at isa-isa yun ay nangaubos at ninakaw ng mga tulisan at sinunog ang ilan at nawala ang kanyang pag-aari sa isang kisap mata. Nawala ang kanyang mga kayamanan sa isang kisap mata at dumating ang kanyang mga alipin na nagre-report ng mga pangyayari. Darating ang isang alipin niya, re-report, sabi niya, ninakaw ang inyong mga hayop at ako lamang nakatakas nag-iisa. Maya-maya dumating ang isang apoy galing sa langit at nasupok ang lahat ng mga iyong pag-aari. Ako lamang ang natira na nag-iisa. At nang matapos ang lahat ng mga balitang iyon, lumuhod si Job, hinapak ang kanyang damit, at kanyang sinabi, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang mag-aalis, purihin ang pangalan ng Panginoon. At ang Diyos sa hinaluwalhati, at sabi niya kay Satanas, nakita mo ang aking lingkod? Natatakot siya sa akin, sakdal ang kanyang buhay. At sabi ni Satanas, balat kung balat, lahat ay ibibigay ng tao para sa kanyang sarili. Sabi niya, galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman. Tingnan ko kung hindi kanya susumpain. At sabi ng Panginoon na siya'y nasa iyong kamay, huwag mo lang gagalawin ang kanyang buhay. Dahil ang buhay ay pag-aari ng Diyos. At si Job ay nagkaroon ng bukol mula from the crown of his head down to the soles of his foot. Meron siyang bukol sa buong katawan. At siya ay nagsabi, sa kabila ng kanyang asawa, nagsabi sa kanya, sumpain mo ng Diyos para mamatay ka na. At sabi ni Job, magpapasalamat ba lang ba tayo sa Diyos sa mga mabubuting bagay at sa mga hindi mabubuting bagay ay hindi na tayo magpapasalamat sa Kanya. So dito nanggaling ang salitang in everything give thanks. At sabi niya, isa kang hangal na babae. Hindi tayo dapat magpasalamat lamang sa mga bagay na mabubuti, kundi kahit anumang bagay na mangyari sa atin. At mga kapatid, nag-suffer si Job, but at the end, before the end of his life, ang Diyos ay binalik ang kanyang kalusugan at ibinalik lahat ng Diyos ang kanyang pag-aari na nawala sa kanya at siya mismo ay naging ebidensya na ang Diyos ay kayang gumawa ng ganitong bagay. Job himself became not just a witness, but an evidence. Naging ebidensya siya na ang Diyos ay kayang mag-bless. Kayang mag-bless at kayang mag-alis ng blessing at kayang magbalik ng blessing. At ano pa ang ginawa niya? Dinoble pa niya ang blessing na ito.
Dinoble niya ang blessing. Binalik niya ang 2 doble ng pagpapala. Now, mga kapatid, gusto kong puntahan natin sa oras na ito, nakita natin na ang Diyos ay gusto niyang gawin ang bawat isa sa atin na kanyang saksi. Sino sa atin ang willing na maging saksi sa uling araw nito? At mga kapatid, hallelujah, hindi natin ito dapat katakutan. But my prayer, mga kapatids, ang aking prayer sa uling araw nito, ay ang aking mga matang ito ay makakita ng gawa ng Diyos. Ang aking mga matang ito ay makakita ng kanyang dakilang gawa, dahilan hindi siya mag-iiwan na wala siyang saksi. At kung siya ay, hallelujah, magbabango ng mga saksi, praise God, are you willing to stand na ikaw ay isang saksi sa bagay niya? Praise be to God. Dahilan hindi sa bawat panahon ng kapanahunan, bawat ages, bawat church ages, ang Diyos ay merong mga saksi sa bawat iglesia ng kapanahunan. At kung ngayon sa iglesia ng Laodicea, sino ang tatayo na magiging saksi sa panahon ng iglesia ng Laodicea? Well, kung meron tayong nabalitaan ng mga saksi na nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos sa pagpasok ng 19th century or ng 20th century, ng pagpasok ng 1900. At bawat panahon, bawat decade ay may mga lingkod ng Diyos na binabangon niya na nagiging saksi sa panahong yun. At mga kapatid, hallelujah, kung titingnan natin ang istorya ng paggawa ng Diyos sa may mga lingkod ng Diyos na mga binangon siya, na mga tinawag ng Panginoon sa panahon bago ang 1900. Nariyan sila Smith Wigglesworth, mga lalaki na nakasaksi ng dakilang gawa ng Diyos sa kanilang buhay at sila'y naging witness sa mga gawa ng Diyos. At ang lalaking ito'y tinawag na Apostle of Faith. At sa pagpasok ng 1900, may mga lingkod ng Diyos na binangon. At pagdating ng mga 1930s, 1940s, ibinangon ang lalaking pinangalan ng William Marion Branham. At siya ay naging saksi ng panahong yon from 1930s to 1965 siya ay naging saksi sa mga bagay ng gawa ng Diyos. At meron pang ilang mga lalaki ng Diyos na masabi natin na ibinangon ng Panginoon. Sila Oral Roberts, na kasabayan ni William Branham. Sila A.A. Allen, na mga kasabayan ng lingkod ng Diyos na ito. Pero lahat sila ay nangamatay na. But brothers and sisters, I believe ang Diyos natin na pinaglilingkuran, He is not a God of history. Siya ay hindi lamang Diyos ng kasaysayan. Siya ay Diyos na buhay. Siya ay Diyos ng all ages. He is the rock of all ages. Hindi siya Diyos lamang ng isang panahong ito. At mahabang panahon na tayo ay nakatingin, nakatanaw sa mga bagay na ginawa ng Diyos kay William Branham. But I'm praying, mga kapatid, sa uling araw nito at ating dalangin ng Diyos na nagpakilala sa panahon ni William Branham ay muling magpakilala sa ating kapanahonan. Hallelujah. Praise God. Alam niyo, sabi ng Panginoon sa Luke chapter 24, Luke 24, verse 47, o verse 46 ng Luke chapter 24.
Sabi dito, and he said to them, ito'y habang siya'y nangungusap, and he said to them, sa mga disciples, and he said to them, thus it is written, that the Christ would suffer and rise again from the dead the third day, and that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. See? And that repentance for forgiveness of sins would be proclaimed in His name to all the nations, beginning from Jerusalem. And you are witnesses of these things. Speaking to the apostles, nangusap siya sa mga apostol at sabi niya, you are witnesses of these things. Sapagkat ang mga apostol ay mga lalaking kasama ng ating Panginoon from the beginning up to the end of His ministry. Maraming naging disciples ng ating Panginoon, pero marami sa mga naging disciples niya ay tumalikod sa Kanya. Pero sabi ng Panginoon sa Luke chapter 13, kayo lamang ang aking nakasama hanggang sa kawakasan. At ang mga apostol na ito, especially the 11 apostles, sabi niya, dito kinakailangan maganap ang lahat ng nakasulat na ang Kristo ay dapat magdusa at magbangon sa mga patay sa ikatlong araw at ang pagsisisi at kapatawaran sa kasalanan ay ipahayag sa kanyang pangalan magmumula sa Jerusalem at kayo ang mga saksi ng mga bagay nito. You are witnesses of these things. Sinabi ng Panginoon sila ay mga saksi ng mga bagay nito. Ngunit, alam niyo ba, hindi natapos doon ang salita natin, Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, you are witnesses of these things. Bagamat sila ay tinawag ng Panginoon, you are witnesses of these things. But verse 49, sabi niya, and behold, I am sending forth the promise of my Father upon you. But you are to stay in the city until you are clothed with power from on high. Sa kabila ng mga apostol ay nakita kung paano ang Panginoon namatay. Nakita ang Panginoon kung paano siya gumawa ng mga himala. Nakita nila kung paano ang Panginoon ipinako sa krus at hinugot ang kanyang huling hininga at nawala ng kanyang buhay. Ibinaba sa krus na walang buhay. Ipinasok doon sa libingan na hiram. At sila rin naman ay naging saksi. Ang kanilang dalawang mga mata ay nakakita nang tingnan nila ang libingan na bukas at walang laman. At ang anghel ay nagsabi, huwag niyong hanapin ang buhay sa gitna ng mga patay. Wala siya rito, siya nagbangon sa mga patay. At makipagkita siya doon sa Galilea. At mga kapatid, at nakita ng ating mga alagad na ito ang ating Panginoon buhay, kumakain kasama nila. At pinakita niya ang butas ng tagiliran, pinakita niya ang sugat o sa palad at sa kanyang tagiliran. Ngunit ang lahat ng information na ito na nalalaman nila is not enough to be a witness. All of this information, all of this knowledge are not enough to be a witness. But, ang sabi ng Panginoon, maghintay kayo. Maghintay kayo na kayo ay masaplutan ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. At sabi niya, sa araw na yun, behold, I'm sending you. I'm sending forth the promise of my Father upon you, but you are to stay in the city until you are clothed with power from on high. In the book of Acts chapter 1 verse 8,
Sabi rito, pagkatapos nilang makita ang ating Panginoon, nagtanong sila, Panginoon, panahon na ba para ibalik mo ang kaharian sa Israel? At sabi ng Panginoon, dito para sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon at kapanahonan na itinakda ng Diyos sa kanyang sariling kapasyahan. But verse 8, but you will receive power. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses, both in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and even to the remotest part of the earth. Now, mga kapatid, to have knowledge, to have all the information is not enough to be a witness. But we need the Holy Spirit. We need the power. Kailangan natin ng kapangyarihan. Kung paano ang Panginoon ay inutusan ng mga alagad. Sabi niya, kayo ay magiging saksi. They have all the information. They have all the knowledge. They have all the data. Meron sila. Pero mga kapatid, sila ay natatakot. Sila ay natatakot. Sila ay nagtatago. Sila ay pinananatili nila na sarado ang pintuan at tinitiyak nila na nakakandado ang mga bintana na kanilang kinaroroonan. But, nang dumating ang Espiritu ng Diyos mula sa kaitaasan, sa chapter 2 ng Book of Acts, nang dumating ang Espiritu Santo, at silang lahat ay tumanggap ng Espiritu natin sa ganitong panahon, nang sila ay makaranas ng ganitong bagay dahilan, they are 120 souls lahat sila. Silang lahat ay nagbibilang ng 120. Ngunit lahat sila ay nakaranas ng Espiritu Santo sa kanilang buhay. Bawat isa sa kanila ay merong apoy na kawangis ng dila. Merong tongues of fire na naroon sa kanilang ulunan at bawat isa sa kanila ay napuspos ng Espiritu Santo. At nang mangyari ang ganitong bagay, now they are ready to become a witness. They are ready to become witnesses. At sila ay lumabas, mga kapatid, at nagpasimulang ang gawa ng Diyos ay nakita sa pamamagitan nila. Sabi pa nga, minsan narinig ko si Barbanham, the Book of Acts, it is called the Acts of the Apostles. But sabi ng ating kapatid, it is not the Acts of the Apostles, it is the Acts of the Holy Spirit through the Apostles. It is the work of the Holy Spirit through the Apostles. At siya ay nakita, mga kapatid, at nang una ay sila ay binigyan ng lakas at kapangyarihan, and then eventually, nakita natin paano sila rin mismo ay naging saksi ng mga dakilang gawa ng Panginoon sa kanila. Now, mga kapatid, naalala ninyo yung verse nating binasa last time? At ang verse na yun ay sabi ng ating Panginoon, truly, truly, I say to you, he that believes on me, the works that I do shall he do also. And greater things than this, because I will go to my Father. And truly, truly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, shall he do also. At ito ay nangyari sa mga apostle. Dahilan, ang sinasabi ng ating Panginoon, hindi ako ang gumagawa ng mga bagay na inyong nakikitang aking ginagawa. So, ibalikan natin yung verse na yun na sinabi ng ating Panginoon. Verse 10 ng chapter 14,
ng John, do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own initiative, but the Father abiding in me, does His works. See, pinakita niya, believe me that I am in the Father and the Father is in me. Otherwise, believe because of the works themselves. So sabi niya, hindi akong gumagawa nito, kundi ang Ama na nananahan sa akin. In the same way, gayon ang naranasan ng mga apostles. Sabi niya, hindi kami, kundi siya na nasa amin. Siya na nasa amin. Siya ang gumagawa ng gawang ito. Now, mga kapatid, kung wala tayo ay mga witnesses. Ngunit, kung wala ang Diyos na magpapatunay, magiging walang saysay ang ating pagpapatotoo. Now, tingnan natin mga kapatid. Pansinin natin ang Book of Mark, chapter 16. Sa last part ng chapter 16 ng Book of Mark. So, ang sabi ng Panginoon, you will be my witnesses. Magiging mga saksi ko kayo, ngunit magantay kayo sa syudad at huwag kayong aalis hanggat hindi kayo nasasaplutan ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. At nang sila ay tumanggap ng Espiritu, then they start to become a witness and witnesses. Nagpasimula sila na maging mga nagpatotoo, nagbigay ng kanilang witness. Pero ang sabi ng sumunod ng pangungusap na ito sa verse 19. Verse 19 ng chapter 16 ng Mark. So then when the Lord Jesus had spoken to them, He was received up into heaven and sat down at the right hand of God. See? So yun yung ascension. And then, naghintay sila ng 10 days after the ascension. And then dumating ang Day of Pentecost, tinanggap nila ang Holy Spirit. And then they start the ministry. And verse 20, and they went out and preached everywhere. Now mga kapatid, lumabas sila at nangaral. Pero, ang maganda ay ito. Ang sabi ng Panginoon, you are my witnesses, I will be with you. Kasi amen to that. Sabi niya, kayo ay magiging mga saksi ko, pero sabi niya, ako ay sasama sa inyo. Magiging matibay ang ating pagpapatotoo. At naging matibay ang patotoo ng mga alagad dahilan sa sabi ng sumunod na pangusap. And they went out and preached everywhere. And while the Lord, sabi rito, while the Lord worked with them and confirmed the word by the signs that followed. Nagpasimula siyang, sabi niyan, and they went out and worked with, and they went out and preached everywhere while the Lord worked with them. Pinatunayan ng Panginoon ang kanyang salita, I am with you. Ako ay sasama sa inyo. I will be with you even in you up to the end of the ages. Ito yung kanyang patunay na siya ay sasama, mga kapatid. Alam niyo ba, ang ibig sabihin ng pagsama ng Panginoon, hindi lamang para maramdaman natin ang kanyang presensya. Ang pagsama ng Panginoon ay para patunayan niya ang mga salita na kanyang pinahayag mismo. It's to confirm the word. And while the Lord worked with them, confirmed the word by the signs that followed. Mga kapatid, sila'y nagwi-witness. Pero yung sign na inilalagay, ginagawa ng Diyos, ay evidence ng kanilang pinipresent na witness.
as a witness, as they present themselves as witnesses, ang Diyos naman ang nagbibigay ng ebidensya. Mga kapatid, yan ang ating kauhawan sa huling araw nito. Hindi lamang tayo magwo-witness, kundi ang Diyos ay magbibigay ng ebidensya para patunayan niya yung wini-witness natin ay totoo. Kapag tayo ay nagsabi ang Diyos ay nagpapagaling, para patunayan na ang Diyos ay nagpapagaling, yung salita natin ay para sabihin na tayo nagpapatotoo. Para patunayan ay kinakailangan ng Diyos ay gumawa ng kanyang kapangyarihan at magpatunay ng kagalingan para maging totoo ang ating pagpapatotoong ito. Kapag tayo ay nagpahayag ang Diyos, hallelujah, naalala kong isang awit, God is still in the miracle business. Hallelujah. Hanggang sa huling araw nito. God is still in the miracle business. Nais ko mga kapatid, tumayo tayo sa oras nito. Ang ating Panginoon ay hindi niya iiwanan ang bawat panahon na walang witness. He will not leave. Ang sabi ng verse na yun, He will not leave Himself without a witness. He will not leave Himself without a witness. Sa mahabang panahon, nakita natin ang gawa ng Diyos sa buhay ni William Branham. But ang lahat ay nakalipas na. Decades had passed. Ang mga dekada ay nakalipas na. 70s, 80s, 90s, year 2000, 2010, 2020, nasa 2024 to 25. Sa mahabang panahon, wala tayong nakikitang ebidensya ng ganitong bagay. I believe, mga kapatid, gumagawa pa rin siya sa ibang panahon, sa ibang dako. Pero ang nais ko ay ang mga matang ito ay makakita ng kanyang gawa sa huling araw. Ang nais ko, I want my eyes, my two eyes, to see, para makita ang kanyang gawa sa huling araw nito. Decades have passed. Patuloy lamang tayong ang ating reference ay ang ginawa ng Diyos kay William Branham. Ang ginawa ng Diyos sa buhay ng lingkod na ito. Ang pagdalaw ng Diyos. Ang paggawa ng himala ng Diyos. But, merong mga Gideon sa huling araw nito na nagsasabing, if God is with us, where are His miracles? If God is with us, where are His miracles? Kung ang Diyos ay nasa atin, nasaan ang kanyang mga himala? Kung ang Diyos ay buhay, nasaan ang kanyang mga gawa sa huling araw nito? And I believe, Apostle Paul said, the kingdom of God is not meat, foods, and drink, but it is the power. It's the kingdom of God is not words, but it is a power. At yan ang bagay na ating kauhawan sa huling araw nito. At kung merong mga lingkod ng Diyos na mauuhaw at magsasabi, Lord, gusto kong maging saksi
Pero mga kapatid, bago ka maging saksi, dapat meron ka munang personal na karanasan. At bago ka gawing saksi ng Panginoon, gagawin kanyang meron kang personal na karanasan na maranasan na makikita ng iyong mga mata. Ng iyong dalawang mga mata. Witin natin ang isang awit. Sabing, there's a miracle in the making. Hallelujah. Nauuhaw ba kayo mga kapatid? Nauuhaw ka ba? But as far as I'm concerned, brothers and sisters, nauuhaw ako sa Diyos ng Himala sa huling araw nito. Gusto ko siyang makita. Hallelujah. Ating iko ang ating maulo sa huling araw nito. You know, brothers and sisters, kung walang himala na tayong maranasan, walang pag-agaw na magaganap. Yan ang sinabing malinaw ni ating kapatid Branham. Sabi niya, walang babangon na rapturing faith, walang babangon na ganitong klaseng pananampalataya hanggat walang nakikita ang mga anak ng Diyos. At sa panahon ng Diyos ay gagawa ng dakilang bagay at makikita natin, sabi niya sa isang message sa Why Christ Speak, kapag nakita natin ang isang taong nilalamon na ng cancer at siya ay pinagaling ng Panginoon at ni-restore ang kanyang buhay, ito ay magkikreate sa puso ng bawat mananampalataya ng rapturing faith. Meaning to say, brothers and sisters, kung wala tayong magiging masasaksihan, hallelujah, walang bagay na pwedeng mangyari. Magpapatuloy lamang tayo, pero kung ang Diyos ay kukunin niya ang iglesia, ipinanganak ang iglesia na makapangyarihan at kukunin ang iglesia na makapangyarihan. Blessed be the name of Jesus. Habang ating niyukong ating mga ulo, ilan sa atin magtataas ng kamay at magsasabi, Lord, I want to become a witness. Lord God, gusto kong maging saksi. Gusto kong makita ng aking dalawang mga mata at hindi lamang marinig ng aking pakinig at marinig sa pangangaral ng mga ngaral at mabasa sa Biblia ang mga bagay na gawa ng Diyos, kundi gusto kong makita ng aking dalawang mga mata ang mga gawa ng Diyos. Hallelujah. At kung merong ganong klaseng kauhawan ang bawat isa, hallelujah, darating ang Diyos ay hindi siya mag-atubili na magsugo ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang kalakasan at kanyang patunayan na siya, hallelujah, kasama natin sa huling mga araw nito at handang gumawa ng dakilang bagay, hallelujah, sa ating kalagitnaan. Hallelujah, mong Diyos. Narito kami sa oras na ito. Kami nagtataas ng aming mga kamay kasama ng mga kapatiran na narito sa lugar na ito at marahil ilan sa mga na nakikinig at nanonood sa oras na ito ay nagtataas ng kanilang kamay, Panginoon, at kaming lahat, hallelujah, ay nagnanasa, Lord God. Nagnanasa, Panginoon, hindi lamang na aming marinig, marami na kaming narinig, Lord God. Marami na kaming napakinggan na iyong gawa. Marami na kaming narinig na mga gawa sa mga unang panahon. Ang nais namin sa huling araw nito, hallelujah, ay makita at maging saksi kami at makaranas kami, Panginoon, ng iyong gawa, Panginoon. At kaya ng sinabi ni Job sa kanyang pangusap, bagamat ang katawang ito ay lamunin ng uot, ang mga mata pa rin ito ang makakakita sa aking manunubos. Hallelujah, Panginoon. Ikaw ay kasama ng bawat isa sa amin.
At Lord, kagaya ng sinabi ni Gideon, at merong mga Gideon, mga puso ngayon na kagaya ni Gideon, na nagsasabi, Panginoon, kung ikaw ay nasa amin, nasaan ang iyong mga himala? Kung ikaw ay kasama namin, nasaan ang iyong mga dakilang himala? O Lord God, hallelujah. Nais namin, hindi lamang ang mga gawa na nabasa namin sa buhay ni William Branham, ang nais namin ay ang Diyos ni William Branham sa aming panahon, suling maaraw nito. Ang nais namin ay kanyang Diyos na aming makita sa aming kapanahunan. At nang si Elias ay umalis at iniwan ang balabal kay Elisha, at nang kunin ni Elisha ang balabal, ay siya'y sumigaw, nasaan ang Diyos ni Elias? Nasaan ang Diyos ni Elias? Where is the God of Elijah? At yan ang aming sigaw suling maaraw nito. Nasaan ang Diyos ni William Branham? Nasaan ang Diyos ni Elias? Ikaw, Panginoon, ay aming kinatawagan sa huling maaraw nito. Pagpalain mo, Lord, ang iyong mga salita sa buhay ng iyong mga anak, O Diyos. At bayan mo ang kauhawan ay patuloy na iyong likhain sa buhay ng bawat isa sa huling mga araw nito. Hindi lamang kami magiging mga churchgoers, Lord. Hindi lamang kami tuwing araw ng Wednesday and Sunday ay paparoon at uwi sa aming mga tahanan. Panginoon Diyos, hallelujah, may mga bagay kaming kinakauhawan sa huling araw nito, Ama. At ginigising mo, Lord, ang aming mga kaisipan, mga puso, dahil nais mo kaming gawing mga saksi sa huling mga araw nito. At nais mong makita ng aming mga dalawang mga mata ang mga dakilang bagay na iyong gagawin. O Panginoon Diyos, bless your word, Lord God. Bless this congregation, Lord. Bless the brethren, Lord God. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, na yung kagaya ng sinabi ni Paul, ikaw, siya hindi nangusap sa pamamagitan ng mga maririkit na salita, kundi siya ay pumaroon with the manifestation of the Spirit. Lord, yan ang aming ninanais sa huling maaraw nito, is the manifestation of the Holy Spirit sa aming mga buhay. Lord God, maraming salamat. Nais naming tapusin ang maliit na gawain ito na nagpapasalamat sa iyo at ibinabalik sa iyo ang buong karangalan. At Lord, hallelujah, at aming tinatanggap ang iyong salita sa amin. Matapos mo sabihin, you are my witnesses. And we will reply, Lord, yes, Lord, we are your witnesses. I am your witness, Lord, and we are your witnesses. O God, salamat sa iyong kapurihan, sa iyong kaluwalhatian. Ingatan mo kami, Panginoon, sa aming pagtatapos ng maliit na gawain ito at sa aming pag-uwi at paglalakbay. Ang iyong biyaya ay sumagana sa amin at ang iyong buhay ay patuloy namin makita sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang aming dalangin. Everybody say amen. Amen. Palapakan natin ating Panginoon. Praise God. Praise God. Praise God.